Pinagpalang umaga po mga kapatid. At ganun din sa ating mga nanonood, no? Ang daming nanonood sa atin sa FB Live. At sa YouTube ngayon, paunti-unti na, marami na nanonood. At ganun din sa mga playback ng gawain ni El Shaddai. Amen. Kumusta na po kayo dyan, mga kapatid? Hello. Oo, okay. Second Sunday po ng Lent ngayon, yung Quaresma o 40 days na pagninilay natin. At sa araw na ito mga kapatid ay araw ang gospel, itong linggong to ay Transfiguration. Pero hindi ngayon ang kapistahan ng Transfiguration, mga kapatid. Ito ay sineselebrate ng ating simbahan every first week of August. Sabi nga nila August 6, At sa araw na ito, sa ating pagbasa sa gospel ay, siguro yung mga nakapagsimba, narinig nyo na ating pong basahin ulit. Ilabas po ating mga Bible at kung wala man, ilagay ang ating mga kamay sa ating mga puso. Okay? Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ang ebanghelyo ni San Lucas, chapter 9, verses 28 to 36. 8 araw pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagniningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaniningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga iyon, ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Ang totoo ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-isa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa Kanya lamang ang papuri sa lugar na ito, mga kapatid. And as we contemplate the transfiguration of Jesus today, Lord God, mga kapatid, atin pong itaas ating kamay at ating tingnan ang transfigured Jesus sa ating balita tao, mga kapatid. As we stand in awe of Him, mga kapatid. Your beautiful description. More beautiful beyond description. Too marvelous Marvelous for words. Ipikit po natin ating mga mata at atin pong imagine na si Jesus ay nasa harapan natin. Nagniningning si Jesus, mga kapatid. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful. You are beautiful beyond description.
Ang sarap magpuri sa Panginoon, ano, mga kapatid? Lakasan pa natin ang papuri sa Diyos! Amen! Hallelujah! We stand in awe of Jesus, the transfigured Jesus. Kung imagine nyo lang mga kapatid sa inyong balintataw, no? Kung gaano kaningning si Jesus, kung gaano siya magnificent, nung nakita ni San Pedro, ni San Juan, at ni San Santiago, makikita nyo, mga kapatid, kahit sila ay nawala sa sarili. Amen po ba? At ako rin mga kapatid, sa totoo lang, I cannot imagine, andito pa ako sa harapan nyo sa araw na ito. Hindi ko alam, I have no right to question the Lord. Lord, bakit mo pa ako in-extend? Hindi pwede, mga kapatid. We shall follow the will of God. Amen. At in-extend pa niya ako sa Qatar, mga kapatid. At salamat sa Diyos. Isang privilege, 15th anniversary, umabot ako. Last December, akala ko hindi na. And the same time, mga kapatid, nakapag-serve din. At ngayon, nabigyan ng chance. Binigyan siya makatayo ulit dito sa inyong harapan. Amen. Nakakamiss tumayo. Amen. At sino sa atin ang mga pinili? Taas ang kamay? Oo. Dahil tayo ang mga pinili, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid, ikaw ay pinili. ikaw ay pinili. Kaya gumising ka na. Kaya gumising ka na. Amen. Tayo ay pinili, mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Pagkalain natin kasigaw. Lahat ng pinili ng Diyos. Praise the Lord. Mga pinili ng El Shaddai. Ikaw ay pinili. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Hallelujah! Happy 15th anniversary! Hallelujah! Ikaw ay pinili. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos sa Duhakatan, at magpawalang hanggang Panginoon. Ikaw ay pinili. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay
nawi. Ipagdiwang ng paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa kanyang kaharian. 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 Puri ng Diyos. Amen. Happy 15th Amen. anniversary. Salamat sa Diyos, ano? At ngayon mga kapatid, pwede na po tayong umupo. Amen. Sa linggong ito mga kapatid ay pinagdiriwang ang gospel ay Transfiguration of Jesus. Alam niyo mga kapatid, the significant part of Transfiguration of Jesus. Si Jesus mga kapatid ay nag-transfigure to His divine nature. Sa mabuting balita, si San Pedro, si San Juan at si San Santiago ay biglang nagising at nakita nila na nagniningning si Jesus. Nagbago ang kanyang anyo. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Sa English mga kapatid, pag binasa natin, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. Mga kapatid, parang flash ng kidlat ang kanyang kapatid sa English. Nagniningning siya. The word transfiguration, ito ay galing sa Latin words na trans, across, and figura, which means form. At ang significance ito mga kapatid is a change of appearance. The word transfigured sa Greek word ay tinatawag na metamorphote. Metamorphote. Meaning in theology, the transfiguration of Christ. Ang English word nito mga kapatid ay metamorphosis. Sino yung nakaalala ng metamorphosis sa science natin, nung high school ba or elementary? High school. High school. Kaya nakita nyo na, ang metamorphosis, yung caterpillar, ito yung pinaka-example, ang uod, pumasok sa kukon, nagbago ang mukha at naging butterfly. Napakaganda. At parang ganyan ang nangyari kay Jesus, mga kapatid. Ngunit, ang opposite naman ng metamorphosis ay ang masquerade or facelift or makeup. Ang pagbabago ng mukha, ang pagbabago ng kasuutan ay hindi pagbabago galing sa loob. Ito ay panlabas na pagbabago lamang. At ang magandang example nito mga kapatid ay si Moses sa Old Testament. Sa Exodus 34 verse 29 to 35, nagniningning at nagliliwanag ang mukha ni Moses. Ito ay hindi dahil sa power ni Moses. Dahil si Moses ay nakakausap ang Diyos. Nakakaharap ang Diyos nung yung binigay sa kanya yung 10 Commandments, nakakaharap niya at lagi niyang kausap ang Diyos sa loob ng templo, ng tipanan. Kaya si Moses, paglabas niya, lagi ay nagniningning ang kanyang mukha. At ang mga Israelita, mga kapatid, nung unang panahon ay takot na takot sa kanya. Kaya ang ginagawa ni Moses, tinatakpan niya ng tela ang kanyang mukha. Pero si Jesus, mga kapatid, as he transfigured, transfiguration ni Jesus. Si Jesus, mga kapatid, nung
nasa tiyan pa lang ng kanyang ina, during incarnation of Jesus, He is God. Diyos na siya. And He is in human nature din. Nasa divine nature siya at meron siyang human nature. At ang divine nature na ito mga kapatid, ito ay tinatawag na beatific vision. Ewan ko kung narinig niyo na ito noon, pero kahit si Pope Francis ay nagsabi nito, beatific vision. This is the divine nature of God, mga kapatid. Sa ating Christian theology, the beatific vision or visio beatifica sa Latin refers to the ultimate state of happiness that believers will experience when they see God face to face in heaven. Ito po yung sa Christian theology. Pero sa atin namang CCC, sa paragraph 1045, nakasaad dito, the beatific vision in which God opens Himself in an inexhaustible way to the elect will be the overflowing wellspring of happiness, peace, and mutual communion. Pag nakita ng isang tao ang divine nature ni God, mga kapatid, pag nakita ito, tayo ay nakakita na ng langit. Para na tayong nasa langit. At si Pedro, si Juan, at si Santiago ay naramdaman ito nung panahong iyon. Kahit si San Juan, mga kapatid, ay nagpatotoo nito, Sabi niya sa 1:14 ng Juan, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisang-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kadagandahang loob at katotohanan. Pinapatotoo ni San Juan ang kaluwalhatiang tunay na si Kristo ay kaisa-isang Diyos. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Amen? God is good? God is good? All the time? 3 buwan pala ako hindi nag-talk, nakalimutan na. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito pa, dagdagan natin para maintindihan nyo. Si St. Thomas of Aquinas, mga kapatid, ay nagsulat. Kahit si Adan at si Eva, perfect being na nilikha ng Diyos, nakakausap ng Diyos, at nararamdaman nila ang Diyos, pero hindi nila nakikita ang beatific vision ng Diyos, mga kapatid. Ganon din ang mga anghel. Spiritual being ang tawag sa kanila. Hindi nila nakita ang beatific vision ng Diyos nung sila ay nilikha ng Diyos. Bakit ko ito nasabi? At hindi naman ako may sabi, si St. Thomas Aquinas siya pala. Dahil kung nakita ni Adan at ni Eva ang beatific vision ng Diyos noon pa, hindi sila magkakasala, mga kapatid, dahil andon, punong-puno sila ng kaluwalhatian. Wala na silang maisip. Hindi na nila maramdaman ang mga ganitong bagay. Kahit ang mga anghel, hindi na sila makaramdam ng pagrebelde sa Diyos. Dahil pupunuin sila ng grasya, ng glory ng God. Amen? Kita nyo si Elias at si Moses, nagningning din sila kasama ni Jesus, di ba? Yun ang beatific vision ng Diyos. Ang mga taong andun na sa Diyos ay magre-reflect ng kanyang glory. Amen? Sa kwento din ni St. Thomas Aquinas, mga kapatid, ituloy natin, Si St. Thomas Aquinas nga pala ay isang angelic doctor ng ating church. Siya ay jurist, theologian, and philosopher. At yung UST, yung UST, ang patron saint nila ay si St. Thomas. Nung December 6, 1273, nung nag-celebrate ng misa si St. Thomas sa kapistahan ni St. Nicholas, nakareceive siya ng fourth state of the beatific
vision during sa misa. A mere glimpse of the eternity in heaven, sabi nga ng mga sinulat. At nung makita niya ito, mga kapatid, alam niyo ang ginawa niya? Siya ay nagsusulat ng libro, nasa 5 volumes na siya ng Summa Theologia. Ang Summa Theologia, mga kapatid, ay ang foundation ng katuruan natin sa relihiyon, sa Katoliko. Ito ay basis ng pagtuturo sa mga seminaryo at sa mga laiko. Dito kinukuha ang mga idea na noon pa sinulat na ito ni St. Thomas Aquinas. Hanggang ngayon, kahit na dineclare pa ito ng isang Santo Papa. Ano? At dahil dito sa beatific vision ni St. Thomas Aquinas, mga kapatid, si St. Thomas ay tumigil sa pagsulat. Hindi na siya nagsulat after nito. Bakit? Sabi niya, he called his principal work, yung kanyang ginawa, nothing more than a straw, at hindi niya na tinapos ang kanyang ginawa. Nang makita niya yung vision ng Diyos, ang kaalaman niya pala, ang kanyang natutunan, ang kanyang sinusulat, ay hindi mahalimbawa sa isang straw o sa tuldok ng kaluwalhatian at karunungan ng Diyos. Kaya tumigil na siya, sabi niya, walang kwenta ang ginagawa ko. Sabi niya, tumigil na siya. And after that, mga kapatid, after 3 months, namatay si St. Thomas. Sa edad na, bata pa siya, 48 years old. At siya ay tinuturing na doctor of our church. Sabi ni St. Thomas, in his books, defined the beatific vision as the human being's final end, in which one attains to be perfect happiness. Ang perpektong kaligayahan ay nasa Diyos. Sabi niya, pag nakita mo ang Diyos, nakaharap mo ang Diyos, perfect na kaligayahan ay ating mararamdaman. Thomas reasons that one is perfectly happy only when all one's desire are perfectly satisfied. Pag meron tayong gusto, magiging masaya tayo pag nasatisfy, Pag may binili ka, pinag-ipunan mo yung iPhone 16, pag nabili mo, happy ka. Siyempre naman, sino hindi, di ba? At normal ito sa tao. Ngunit, to the degree that happiness could not increase and could not be lost. Ito yung happiness na andun makita natin ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung maramdaman natin ang langit, sabi nga, kahit sina Apostol San Pedro, San Juan at Santiago, nakakalimutan ang kanilang sarili, Ayaw na nilang umalis sa Mount Tabor. Tayo rin siguro, mga kapatid, pag maranasan natin ito, ewan ko lang. Pero tutuloy natin, okay? Dito umpisahan na natin ang ating topic, mga kapatid. Introduction pa lang yan. God is good. All the time. Amen. Ang topic natin, mga kapatid, sa araw na ito is the effect of Christ's transfiguration to us Catholics. Sabi niyo, Brother Ray, ba't to us Catholics, hindi sa whole human being? Kasi sabi nila, may nabasa ako, all Catholics are Christian, but not all Christians are Catholics. Tama ba? Kaya tandaan nyo, dapat kayo ay Katoliko. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, sabihin mo nga sa katabi mo, ulitin natin, kapatid, ikaw ay pinili, gumising ka. Walang tulugan, ha? Amen? Palakpakan ng Diyos. Amen? Bakit ko binabanggit ang ginising ka? Alam niyo, mga kapatid, sa ating binasa, si San Pedro ay nagising.
Hindi nyo napansin, nagising si San Pedro. Pero sa Bible, mababasa natin ng 3 beses lang na nagising si Pedro. Sa Bible nakasulat yon. Ang una, mga kapatid, mababasa natin sa ating gospel kanina, sa 9:32 ng Lucas, natutulog si na Pedro noon at pagising nila ay nakita nila si Jesus na nakakasisilaw ang anyo at may 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Kaya, doon natin sundan sa pagising ni Pedro ang ating topic sa araw na ito. Ang first effect ng transfiguration of Jesus, it will strengthen our faith, mga kapatid. Si San Pedro, si Santiago at si San Juan, mga kapatid, nung nasilayan nila ang kaluhalhatian ng Diyos, hindi na sila bumitaw. Lalong tumibay ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Dumaan sila sa maraming pagsubok, sa paghihirap. Mababasa niyo yung buhay ni San Pedro, ni Santiago, at ni San Juan. Huling namatay si San Juan, si San Juan ang matindi, hinulog sa kumukulong mantika, hindi namatay, di ba? At ikinulong pa sa Patmos, at doon niya sinulat yung Revelation. At marami siya, namatay siya sa katandaan. Ngunit marami silang pinagdaanan. Si San Pedro naman, nakulong, hinagupit, at dinala sa Rome. Doon sa Rome, ay ipinako sa krus ng patiwarik. Si Santiago naman ay pinahuli ni Herodes at pinapatay. At makita nyo si San Pedro, ang example ni San Pedro. Si San Pedro, mga kapatid, ay sinabihan pa ni Jesus na, lumayas ka, Satanas. Naalala nyo sa Bible, hindi ko nababasahin ng mga Bible verse, mapapahaba tayo. Dahil sabi niya, Jesus, hindi ka pwedeng mamatay. Kaya sinabihan sa ni Jesus, lumayas ka, Satanas. At ganun din, sabi niya, hindi kita ipagkakanulo, Jesus. Pero 3 beses niyang ipinagkanulo si Jesus. Tama ba? Si San Pedro, mga kapatid, kahit ganito ang nangyari sa kanya, nagkakasala siya, hindi siya mahawak sa kanyang salita, pero hindi siya bumitaw kay Jesus. Hindi katulad ni Judas. Nung nalaman niya, nung namatay na si Jesus, siya ay nagpakamatay din. Hindi siya katulad ni Pedro, na kahit ganito ang nangyari, nakonsensya pa siya, tumilaak ang manok, naalala niya yung kanyang binitawang salita, ay andun pa rin siya kay Jesus. Kaya, ang basis nito, mga kapatid, dahil si San Pedro ay nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, ang beatific vision of Christ. Kaya siya ay kumapit at nanalig at sumampalataya sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Sa ating Catechism of the Catholic Church, mga kapatid, sa CCC paragraph 1663, mababasa natin, faith make us taste in advance the light of the beatific vision. Meron palang ganito, nakasulat sa ating Catechism. Ulitin ko, faith makes us taste in advance the light of the beatific vision. The goal of our journey here below. Andito pa lang sa lupa to. Mararanasan, makikita pala natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Then we shall see God face to face as He is. So faith is already the beginning of eternal life. Napakaganda, Palakpakan ng Panginoon. Sa pagninilay ko, kahit marami akong istorbo, hanggang kaninang umaga, ipinakita sa akin ng Diyos to, At hindi naman to new revelation, nakasulat ito sa Catechism of our Catholic Church, mga kapatid. Sinong nakakaalam ng Catechism of the Catholic Church? Taas ang kamay. Ilan lang? Praise the Lord. Sinong nakakaalam ng Facebook? Taas ang kamay. Hallelujah.
May internet kayo, no? Marami kayo. May Facebook, may cellphone, may internet. Punta kayo sa Vatican website. Mababasa nyo doon yung Catechism of the Catholic Church. Libre. Free siya. Basahin nyo doon. Yung mga sinasabi ko dito, doon yung nakasulat. Amen? Sana sa panahon ngayon ng Kwaresma, pagtuunan natin ng pansin ang salita ng Diyos. Hindi ang nangyari kay Duterte. Hindi ang nangyayari sa Netherlands. Oo. Amen? Kaya, mga kapatid, sa personal experience natin ng mga prayer partners, hindi nyo lang napapansin. We already experienced the beatific vision of God sa ating buhay. Kaya andito kayo Andito kayo every Friday dahil naranasan nyo na yon. Bakit ko nasabi? Sa ating pananalangin, sa ating pagro-rosary, nagkakaroon kayo ng matinding, malalim na devotion. At kahit anong mangyari, hindi kayo madidisturb sa pagro-rosary. Mararamdaman nyo yon. Which is, brings you peace. Ang peace na yon, mga kapatid, yun ang glimpse of beatific vision ng Diyos sa atin. Pag sa Adoration Chapel kayo, mga kapatid, pag andun ka, nakaupo ka lang naman, titingin ka doon sa Diyos, nakakaramdam ka ng lahat ng problema ko, parang nawala. Ganun, nararamdaman ko yun Marami dito ang makapagpatutuo sa akin na ganun ang naisip nila. Doon sa harap ni Jesus mismo, makikita natin, we already glimpsed the beatific vision of God. At isa pa, hindi nyo napapansin ito, ginagawa natin every Friday sa ating praise and worship pag kumakanta kayo. Pag tumataas ka ng kamay, wala kang pakialam sa katabi mo. Tumutulo ang luha mo. Tumutulo ang sipon mo. Tumutulo ang pawis mo. At hindi ka napapagod magtaas ng kamay habang kumakanta ka. Nasa trance ka, di ba? Parang nasa trance. Wala kang pakialam. At ang pakiramdam mo ay hindi maipaliwanag na peace ang naramdaman mo. That is, mga kapatid, is a glimpse of the beatific vision of God. Kaya nga sabi doon sa ating CCC mismo, faith make us taste in advance the light of the beatific vision. Konti lang, katiting lang. Light lang to. Parang umilaw lang ng yung ilaw na namamatay. Yun lang, konti lang. Pero naramdaman nating lahat ito. Pero hindi natin alam. Bakit? Dahil sa kakulangan ng ating kaalaman. Alam nyo na ngayon, God is good. All the time. Amen. Ngayon naman, mga kapatid? Sana ba ako? Amen. Ang pangalawang, mga kapatid, ang pangalawang beses na ginising si San Pedro sa Bible ay sa halamanan ng Gethsemane. Mababasa natin dito, sa Mateo 26, verse 40 to 45 ng Mateo, nagbalik siya at dinaratnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Si Jesus ito. Nagbalik si Jesus at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring maialis ang kupang ito, malibang inumin ko,
mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila pagkatapos sila'y antok na antok. Iniwan niya muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin. At yun din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkanulo sa mga makasalanan. Si San Pedro, mga kapatid, kasama si San Juan ito at si Santiago, team up itong tatlong ito palagi, mga kapatid, ay natutulog habang nananalangin si Jesus at ginising sila ni Jesus. At ang second effect of the transfiguration of Jesus, mga kapatid, sa atin, it urges us to be prayerful. Sa panahon ng Lent na ito, mga kapatid, maging prayerful tayo. Si Jesus, nagalit na siguro si Jesus, ano? At 3 beses niyang pinuntahan. Kaya Jesus urges us to be prayerful dahil ang mundong ito ay talagang maraming pagsubok, maraming mga dadaang problema. Katulad sa atin, no? Sa ngayon, sabi ko nga, sa Pilipinas, sa Netherlands may problema ngayon dahil sa politika. At hayaan mo na yon. Ikaw rin, kapatid, meron kang problema. May problema ka sa asawa, may problema sa mga anak, may problema ka sa trabaho. Amen po ba? Wala yata. Ayaw aminin. May problema, maraming problema, lalo na sa pinansyal. Amen po ba? Walang problema, mayaman talaga ang anak ni El Shaddai. Amen. Kaya sabi ni Jesus, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu natin ay laging nakahanda, mga kapatid. Ngunit ang laman natin ay mahina. Ngunit pag marami kang problema, mga kapatid, magsaya ka na. Bakit ko nasabing magsaya? Dahil ang walang problema ay hindi yan tinutukso ni Satanas. Bakit? Kasapi niya na. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlong beses na natutulog si San Pedro. Malapit na tayo, matapos. Sa Bible, mga kapatid, ay ginising si San Pedro sa Bible ay nasa kulungan siya, nasa preso. Si Herodes, mga kapatid, pinapatay niya si Santiago. Patay na si Santiago nung panahon na yon. At si San Pedro naman ay pinakulong niya at gusto niya ring ipapatay. At mababasa natin sa Gawa ng mga Apostol 12:6-8 ng gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan. Natutulog ito sa pagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka't magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel. At ganun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Ginising si San Pedro ng anghel. Nakalag ang tanikala sa kanyang mga kamay. Pinasuot pa siya ng balabal. Nasa bingit ng kamatayan nito si San Pedro, mga kapatid. At siya ay iniligtas ng Diyos. Pinalaya siya ng anghel. Ito yung pangatlong beses na ginising ng Panginoon si San Pedro. At nakikita nyo, nagliliwanag ang anghel. Bakit? Kasi ang mga anghel na hindi sumama kay Satanas ay nakita ng Diyos. Nagkaroon sila ng beatific vision of God. Kaya ang pinakamaliit na anghel ay kayang talunin ang sirapim na anghel. Si Satanas ay
pinakamataas na antas ng anghel. Pag nag-aral kayo ng angels and demons, makita nyo yun, may mga level ang mga anghel at mga demonyo. At makikita nyo rin ang pangalan ng mga demons saan niya, brother? Sa ML, mga kapatid. Sa larong ML, andun ang pangalan ng mga demonyo. Kaya yung mga anak nyo, huwag nyong palaruin ng ML, mga kapatid. Kaya maraming na-addict dyan. Hindi totoo. Ito ay hindi ko sariling sinasabi. Ito ay ayon sa mga exorcist priest sa Pilipinas. Sabi nila, marami na silang in-exercise sa paglalaro ng Mobile Legend, mga kapatid. Kaya tigilan na natin ito. The third effect of transfiguration of Jesus is to make us trust Him only. Magtitiwala tayo sa Diyos. Si San Pedro, nasa bingit na siya ng kamatayan. Si San Pedro ay nakulong, nakatanikala, baliwala sa kanya. Bakit? Dahil nakita na niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Gustong-gusto niya nang mamatay, mga kapatid. Pero hindi pa oras. Ganon yun, si San Pedro. At siya ay dinala ng anghel. At nandun siya, napunta sa bahay ng isang kapatiran. At tinawag pa nga siyang multo pag binasa niyo yun, tuloy-tuloy. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Habang ako'y gumagawa ng aking outline na ito, mga kapatid, ang dami kong problemang dumating sa akin. Kaninang umaga lang, nung piniprint ko na, sira yung aking printer. Ewan ko doon. Okay naman. Ayaw. Tiyatawagan ko si Brother Ron para mag-print. Ewan ko, pati hindi niya ako hindi siya sumasagot. And then, may isang anghel na dumating sa akin, si Sister Carmela. Siya nag-print doon sa office. Kaya salamat sa Diyos. At natuloy ang pagtayo ko rito. Hindi mapipigilan ng kaaway. At hindi lang yun, mga kapatid. Nung Tuesday, ay nagme-message na sa akin yung license ko daw sa drivers ay paso na. Kahapon, ito ay expired na at ako'y natatakot na mag-drive na hindi walang license, driving without license, 3,000 yata dito sa Qatar, may kulong pa. Kaya takot din ako siyempre. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa Abu Hamor Police Station nung Tuesday at sinubukan kong i-renew. At sinabi nila sa akin, your system is black. At alam nyo naman kapatid, ako kasi, nung December, bago ako bumaba sa council, ako ay may problema na. Meron kasi akong utang sa bangko. At hindi regular ang trabaho ko since July pa. Wala akong regular na trabaho ngayon. At ito ay meron akong part-time sa dating company pa rin, may mga ginagawa. Pero hindi regular, kahit sahod nga, hindi ko alam kung anong binibigay sa amin. And then, nalaman ko na black pala yung aking license. At pinapunta ako sa Al Rayyan Police Station. Nung Wednesday, dahil marami akong ginagawa, Wednesday na ako pumunta. At nung pumunta ako sa Al Rayyan Police Station, doon sa isang station, pinapunta pa ako doon sa isang malayo, na hindi ko na maalala yung pangalan ng station din. Nandun pala yung may mga kaso, nag-clearance, doon pala yun. At napuntahan ko yun. Praise the Lord. Sabi ko, ano kayong purpose ng Diyos? Ba't napunta ako dito? And then, pumila na ako doon. Ang tagal, ang haba ang daming nakapila. And then, nung nakuha ko na andun na ako, binigyan ako ng papel ng pulis doon. Sabi niya, ito na yung papel mo, then go to Najma Court. Ha? Sabi ko, Najma Court? What will I do there? Sabi ko, gulat ako mga kapatid, Najma Court? Ayaw na ayaw ko lang pumunta doon sa korte. Walang mangyayari sa'yo doon.
Then wala akong magawa. Dinala ko yung papel ko doon. Ang sabi ko sa kanya yung metras ko lang kailangan ko para makapag-renew ako ng license. Then pupunta ako sa NADSMA court. Then binigay ko yung binigay ng pulis. Nung binigyan din ako ng papel ng kwan doon sa counter. Tapos ginawa ko, tinranslate ko kung ano. Sabi ba naman sa translation is, your appeal hearing is on this date. Bakit appeal hearing? Sabi ko, wala na nga akong pakialam dyan sa hearing na yan kasi nga, inaasahan ko na marirelease na yung pera ko sa kumpanya. Kaya mababayaran ko na yan. Wala na akong pakialam dyan. Kaya ang nangyari mga kapatid, kinuha ko doon, wala rin silang magawa. Alam mo naman dito, pag binigay sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na, di ba? Puntahan ko rin, binalik ko doon sa Ryan ulit, bumalik ulit ako doon. Kaya talagang magulo yung isip ko. Siyempre, natatakot ka rin ang mangyari, ano? Kaya, nung binigay ko doon yung papel, sabi ng pulis sa akin, kalas, ro. Kalas, ro nito eh. Hindi nga, sabi ko, kailangan ko. Sabi ko, kailangan ko yung aking license, ang mitras. Kalas, ro, go. Kasi mag-alas 12 na, mag-alauna na ako doon. Hanggang alauna lang sila. Alam niyo naman sila. And then, ininsist ko, sabi ko, how about my metras? It's open. Sabi, open na. Tinignan ko yung metras ko. Salamat sa Diyos. Open yung metras. At nakapag-renew ako ng lisensya. Nawala yung takot ko. At marami pa tayong mga takot, mga kapatid, sa ating buhay. Ano? Marami pang takot na ating naramdaman sa araw-araw. But when we trust God, the transfiguration of Jesus, a glimpse or a light of His beatific vision ay makikita natin. Makikita niyo mga kapatid, tayo ay tatayo. Tumayo na po tayong lahat mga kapatid. Tayo ay kaya natin ipagsigawan ang himala sa atin ng Diyos sa araw-araw. Kaya ako mga kapatid, pasasalamat ay hindi mawala sa aking buhay. Ang pasasalamat ko sa gawain ni El Shaddai sa Pilipinas at lalo na dito sa Doha, Qatar na nakapag-serve ako ng halos 15 years na, mga kapatid. Walang hanggang pasasalamat at kay Yahweh El Shaddai at ganon din, salamat kay Brother Mike na inopen ang gawaing ito. At salamat din sa mga lingkod na andito na laging nag-share kay Brother Ronald, Brother Eric, si Brother Joffrey, si Brother Albert na nag-share ng mabuting balita. Hindi po madaling gumawa ng ganito mga kapatid. Ang demonyo ay guguluhin ka. Sa totoo lang, madaling araw ko na tinapos kagabi, tapos nung umaga marami pang nangyari ulit. Kaya salamat. At sana ang aking mga sinare sa inyo ay inyong itimo sa inyong mga puso, mga kapatid. At ating damhin ang transfiguration ni Jesus, ang pagpapahayag ng kaluwalhatian ni Jesus Kristo. Si Kristo na isang tunay na Diyos. Si Kristo na bumaba sa lupa at kasama natin sa Holy Mass, sa katawan at dugo niya na binibigay sa atin. Pwede natin siyang pasyalan sa Adoration Chapel, mga kapatid. At sa ating pananampalataya, alam ko, sa makulungang, nasa kulungan tayo ng mga problema, nasa kulungan ng pighati, nasa kulungan tayo ng away, ng kung ano-anong mga hindi natin maintindihan, parang walang solusyon. Pero mga kapatid, trust in Jesus. Iyon ang importante, mga kapatid. Importante sa atin, we always remember the transfiguration of Jesus sa kanyang pagbabalik. Sabi nga ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa ating binasa, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Kaya, itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. As we sing the goodness of God today. Praise the Lord. Hallelujah.
life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire And the darkest and night. darkest night. You were close like no other. I've known you as Itaas a natin ating mga lalahanin sa Diyos sa oras na ito, mga kapatid. Isipin natin, the transfigured Jesus, nagninining siya sa ating harapan. The goodness He is so good, mga kapatid. all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, Lord. All my life you have been Praise the Lord. Hallelujah. All my life. all my life you have been so, so good. Every breath. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sa oras na ito, mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kahilingan sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kami naninikluhog sa iyo. Kami andito ngayon sa harapan mo. Itinataas namin sa iyo ang aming mga daladalahan, Panginoon. Especially ang aming prayer request, Lord. Ang aming prayer request na makapag-solve ng mga kulungan naming kinasasadlakan sa panahong ito. Ang mga prayer request namin na maging source ng aming tagumpay ng himala na kaloob mo sa amin. Ang aming mga prayer request na pag iyong tinugon, mababawasan ang aming mga dinadala sa aming buhay. Marami kaming pangarap, Panginoon, at marami ding mga hindi pa naisulat sa mga prayer request na ito. Lord, ako'y naninikluhog sa iyo, O Diyos, na ang lahat ng nakasulat sa mga prayer request ay iyong tugunin, Panginoon. Tinataas ko ito sa iyo, Lord. Tanggapin mo, buksan mo ang durungawan ng langit at tanggapin ng buong galak ang mga prayer request na ito at iyo'y tugunin ayon sa iyong kalooban. At tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya dito sa Qatar, sa Pilipinas. Tinataas din namin ang aming kabuhayan, Lord, ang aming company ngayon.
Bigyan mo pa kami ng total trust sa iyo, Lord, na ang mga pagsubok sa trabaho ay aming mapagtagumpayan kahit ano man yan dahil ikaw ay kasama namin. Lord God, pagpalain mo rin ang aming Santo Papa na nakaranas ng karamdaman. We ask for His total healing, Lord God. At ganoon din si Brother Mike Velarde, Lord God. Bigyan mo pa siyang kalusugan, magandang kalusugan, at sa kanyang pag-ikot ngayon sa buong bansa. Gabayan at tulungan mo sa iyo, Diyos, na maging matagumpay ang kanyang naisin. At tinataasin namin sa iyo, Panginoon, ang iyong gawain sa Doha, Qatar. 15 years na pinagpala mo, 15 years na andito kami nananambahan sa iyo. Ito po ay pabungahin mo pa, Lord God. Bungahin mo na kami ay mag-multiply pa, Lord, at magkapadala pa kami ng mga akay, mga bagong kaluluwa, bagong sa iyong harapan, Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming paglilingkod na huwag kaming hayaan na makontento lamang kung ano ang aming ginagawa. Let's discover your beatific vision, Lord God. We discovered you more, Lord God, para ikaw ay aming masamba, ikaw ay aming maparangalan sa oras-oras ng aming buhay as we are looking to this goal of heaven, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. At ang lahat ay aming samot dalangin, O Diyos, sa matamis na pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritong Banal, at kasama ni Mama Mary na aming ina. Amen and amen and amen. Give thanks to the With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And God, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give you thanks, O Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagtatapos ng gawain at tayo'y mag-closing prayer, mga kapatid. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng mahal na Ina, marami pong salamat sa pagsama mo sa akin at sa aming lahat sa araw na ito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ating luwalhati na nag-iisang Diyos, luwalhati sa Ama, luwalhati sa Anak, at luwalhati sa Espiritu Santo.
kapara ng sa una-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Announcement po.